Dalawang complainant ang naghain ng syndicated staffa sa Department of Justice o DOJ laban sa nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Mario Marcos. Ayon sa mga complainant, sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, milyong-milyong pera ang na-scam sa kanila ni Mario Marcos. Nagpakilala umano ang respondent na si Mario Pacorsa Marcos na Chief Executive Officer ng Smart City Technology at second cousin ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanghikayat at makapanloko. Inanunsyo din daw nito na kasosyo ito ng Tesla Technologies para sa mga industrial development project ng Pilipinas kasama ng pag-develop sa isla ng Roxas, Palawan para maging isang syudad. Ang isa sa mga complainant ay si Jenny Caberte, presidente ng isang PR consultancy na nagpaluwal umano ng 13 million pesos para sa mga PR events ni Marcos sa Manila Hotel. Nang humingi na siya ng kabayaran dito, ay tumalbog ang mga checking ibinigay nito sa complainant. Pinabayaran ng aming kliyente ng cheque, tumatalbog, pero magaling po yung kanyang dila at napapaniwala pa siya lagi na sige, pagpatuloy mo lang, natulungan mo ako. At saka natulong, siyempre sa Manila Hotel yung mga events na nangyari lagi, and it means millions of pesos in events alone. So that means not counting to other services such as the PR works ay umabot nga ng gastos niya hanggang sa 13 million pesos at dahil hindi na niya kaya, kusa na siyang bumitaw at kusa na siya, yung biktima na si Miss Caberte ay kusa na siyang lumabas sa kanyang lungga ng pagkakamuhi sa kanyang sarili dahil siya ay nahihiya sapagkat siya ay isang profesional and yet naloko siya ng ganito katindi. 12 million pesos naman ang naipaluwal ng complainant number 2 na si Phoebe D na pinangakuan naman ni Mario Marcos ng kontrata para sa isa sa mga nakalinya nitong infrastructure project sa gobyerno. My client was induced to lend him the total amount of 12 million pesos, 6 million of which was delivered to respondent in Makati City. Further, respondent issued a post-dated check to supposedly cover the initial 6 million loan. However, the check bounced because the account is already closed. Biktima rin daw ni Mario Marcos ay isang retiradong sundalo na Marcos din ang apelyido. Ayon kay Arnolfo Marcos, halos 1 milyon naman ang naibigay nito kay Mario Marcos. Ang kanyang pera galing pa raw sa kanyang loan sa Upsly na ilalaan niya daw sana sa pag-aaral ng kanyang anak. Ang Mario Marcos na ito ay meron ding ibang kinahaharap na reklamo na may kinalaman sa pera at nagpapanggap na related ito sa mga prominenteng tao. Naniniwala ang mga abogado na maiba pang kasabuhat si Mario Marcos sa panluloko. We opted to file the syndicated staffa because we are implicating at least 5 or more persons in the manipulative scheme done by the accused or by Mario Marcos and his cohorts. Sa ngayon ay hindi na raw makatulog at napaspasok pa sa ospital ang isa sa mga complainant dahil sa depresyon matapos silang ma-estafa. Si Miss Jenny Caberte in and out sa ospital. She could just imagine losing that big amount of money. So, yung depression, yung stress, talagang mas matindi makapagbigay ng sakit sa katawan ng tao. Of course, they are also suffering sleepless nights because of what happened. Hindi biro na walang kayo ng 12 million. Tiwala naman ang mga abogado na malakas ang reklamong kanilang isinampa dahil sa kanilang mga ebidensya. Kasama na dito ang mga tumalbog na tseke galing kay Mario Marcos. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.